This is the Lord's Flock, a place for all, a place to call home. God never does anything accidental. Perfect ang ating Diyos, ang ating Ama. And He has a reason for creating everything. And every person was designed with a purpose in mind. He always has a purpose and He never makes mistakes. The King of our lives should be the one seated at the center of your life. As the soldiers were about to take Paul into the barracks, he asked the commander, May I say something to you? Do you speak Greek? He replied, Aren't you the Egyptian who started a revolt and led 4,000 terrorists out into the desert some time ago? Paul answered, I am a Jew from Tarsus in Cilicia, a citizen of no ordinary city. Please let me speak to the people. After receiving the commander's permission, Paul stood on the steps and motioned to the crowd. When they were all silent, he said to them in Aramaic, Brothers and fathers, listen now to my defense. When they heard him speak to them in Aramaic, they became very quiet. Then Paul said, I am a Jew, born in Tarsus of Cilicia, but brought up in this city. Under Gamaliel, I was thoroughly trained in the law of our fathers, and was just as zealous for God as any of you are today. I persecuted the followers of this way to their death, arresting both men and women and throwing them into prison, as also the high priest and all the council can testify. I even obtained letters from them to their brothers in Damascus, and went there to bring these people as prisoners to Jerusalem to be punished. About noon, as I came near Damascus, suddenly a bright light from heaven flashed around me. I fell to the ground and heard a voice say to me, Saul, Saul, why do you persecute me? Who are you, Lord? I asked. I am Jesus of Nazareth, whom you are persecuting, he replied. My companions saw the light, but they did not understand the voice of him who was speaking to me. What shall I do, Lord? I asked. Get up, the Lord said, and go into Damascus. There you will be told all that you have been assigned to do. My companions led me by the hand into Damascus, because the brilliance of the light had blinded me. A man named Ananias came to see me. He was a devout observer of the law and highly respected by all the Jews living there. He stood beside me and said, Brother Saul, receive your sight. And at the very moment, I was able to see him. Then he said, The God of our fathers has chosen you to know his will and to see the righteous one and to hear words from his mouth. You will be his witness to all men
of what you have seen and heard. And now, what are you waiting for? Get up! Be baptized! And wash your sins away calling on his name. When I returned to Jerusalem and was praying at the temple, I fell into a trance and saw the Lord speaking. Quick, he said to me, leave Jerusalem immediately, because they will not accept your testimony about me. Lord, I replied, these men know that I went from one synagogue to another to imprison and beat those who believe in you. And when the blood of your martyr Stephen was shed, I stood there giving my approval and guarding the clothes of those who were killing him. Then the Lord said to me, go. I will send you far away to the Gentiles. Thank you very much. At tayo po ay pumalakpak sa Panginoon. Lahat tayo nandito despite of the weather. Hello to all of you. Let's give each other a beautiful greeting that today is a blessed day for all of us because we are going to learn again something. Amen. So maraming salamat sa lahat ng tumugon. And our goal in life should be to imitate Jesus and love others like He did. Extraordinary love, unconditional, and selfless love. So, umpisa na natin. Are we ready? Did you bring your Bible with you? Okay, so bubuksan na natin ang ating mga Biblia at nakahanda na tayo. Ilang libo na tayo dito ngayon. Parami tayo ng parami. Thank you so much. At bless all your hearts. Now, the stamp o yung pangtatak, no? On an object tells a lot about the maker. Most products have stamped the place of origin and the party which made it. Halimbawa, its piece was stamped with company which made it and placed its origin. Halimbawa, itong mga Louis Vuitton, Hermes, Chanel, Bottega Veneta. Too often it says made in China, ang nabibili natin dito sa Pilipinas, at kahit sa Amerika, made in China, made in Taiwan. It is reassuring, of course, when a well-made product is stamped with made in the USA. Kasi, alam natin, pag made in the USA, sinasabi natin, naku, stateside yan. Hindi ba? Dollars. So, matibay, durable, at saka nagtatagal. Hindi po ba? Okay. Shoes, kapag sa Spain, sabi nila, magaganda ang mga shoes sa Spain. Sa Italy naman, siyempre yung mga original signature handbags and shoes and other accessories. So, ito po yung mga meron tatak. The person or persons we set as example ay tinatawag nating heroes in our lives. No? And it put a lasting stamp, especially on who we are. Sino po ba mga heroes natin ngayon? Pakisabi nga, isa lang. Who do we emulate? Whose example are we trying to imitate? Yan. As believers in Christ, we are called to imitate, no? And we are called to imitate, copy God, and particularly, sino? Si Jesus Christ. Our standard are importante. Comparison is not comparing sa world, but nor anyone in the world, but it proves you need to be careful whose example you follow. Kailangan po maingat din tayo kung sino po yung pina-follow natin. Kasi be aware that others could be following the things that we do. Meron din mga tao na maaaring kinokopya ka, kapatid. And some things happen or done unintentionally. Or should be, kinakailangan, we should be intentional sa ating ginagawa. Okay? Being the best example to others as we can be. Especially, mga kapatid, sa Ephesians 5 rather, verse 1, ano po nakalagay? Be imitators of God. Together? Be imitators of God. Therefore,
as dearly loved children. Did you ever look up to your parents? Kanina, tinanong ko si Brother Poy, ano kaya nakuha mo sa mother mo? Kasi hindi naman niya nakilala ang tatay niya. He was, I think he died when he was 2 years old naman. And ang dami niyang sinabi tungkol kay grandma. So I'd like to share something also about my dad and mom. And I know marami rin kayong magagandang ibabahagi sa mother at father niyo. This is my dad, Armando, married to Encarnacion Lopez Molina. I have remarkable parents. My dad, Armando, they became heroes because they sacrificed themselves for something noble and right. When we were young, naalala ko, we imitated mommy and my dad, no? Kaya dun sa likod ng bintana namin, kasi naririnig namin palagi si mommy, si sells real estate, no? Real estate ang kanyang mga binibenta. Ang dami-dami niyang mga talagang clients, no? So kami ni Carmela, si Wally ang aming, kunyari siya ang daddy namin. Nakasakay kami doon sa rocking chair, lalagyan namin yun ng blackboard sa gitna. Tapos nakasakay doon si Wally. Nakaside naman ako, tsaka nakaside si Carmela. Kunyari, siya ang buyer ko. Okay? Ako yung mommy. So, hindi ko naman alam yung mga square meters na ganyan. At lagi kong tinuturo din yung apartment nila Tatay Bob sa likod. Hindi ko pa siya nakikilala noon. Binibenta-benta ko yun. Ayan, ganyan. Magkano yung square meters? Sabi ko, mga piso yata. Ayan, ganyan-ganyan. Malabang tawad, ganyan-ganyan. So, that was how I remembered imitating or ginagaya namin si mommy at saka ang daddy ko. Then, I'd like to share with you some funny videos. Siguro short lang. Cut na natin gaga dito. Okay. Ayan. Okay. Last one. Okay. There you are. Thank you. So as parents, it is encouraging to see na ang ating mga anak ay learning our better traits and live them. Di po ba? As role models to our children and our grandchildren, we set an example in living a life that is loving, faithful to Jesus. The rule of thumb, of course, is that ties it all together is that set them an example by doing what is good. Tulad halimbawa, mga kapatid, nakikita ka ba ng anak mo na napakasinungaling mo? Hanggang ngayon ba nakikita pa rin niya, lalong-lalo na member na tayo ng community? Halimbawa, may tumatawag, no? Honest ba tayo na sabihin, nandun tayo o ayaw lang natin kausap? Di ba? Madalas ganyan, ring, 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 ring. Tanong mo muna kung sino. Ma, sagutin mo. Tanong mo kung sino. Hello? Sino po sila? Hindi pa nag-hello, hindi pa, ano? Hello? Sino po sila? Si ganito. Sabi mo, wala ako. Wala po siya eh. Ha? Ang aga-aga, wala na? Wala po talaga siya. Nasaan? Saan ka daw? Sabi mo, mag-imbento ka kahit saan. Hindi ko po alam kung saan eh. So sabi niya, sabihin mo, kailangan ko siya makausap. Kasi kailangan siya magbayad nung... Sabi mo, wala talaga. Wala po talaga siya. Tsaka na lang po kayo tumawag. Tawag naman ako ng tawag sa inyo eh. Hindi ko naman nakakausap eh. Tanungin mo nga kung magbabayad siya o hindi. Sandali po ha. Ma, magbabayad ka ba o hindi? Sinabi ko, wala ako. Ano ka ba? That is a very bad example. Amen po ba? Hello? Akala lang natin, no? Pero, minsan, ang sarap naman na niluto mo. Ikaw ba talaga nagluto? Siyempre, ako nagluto niyan. Sabi nung anak mo, sinungaling talaga to si mami. Binili yan eh. Hindi naman niya niluto eh. Diba?
These little lies na sabi natin, white lies, no? But alam niyo po ba, affected sila niyan. Kaya nga, fighting before our children, I think that is the worst that I did in my old life, no? Kaya nga, ngayon natutuwa ako kasi si Mikmik at saka si Al, siguro she learned about this. That's why they always talk to each other. At saka pag sila ay mayroong pag-uusapan, lalabas sila. Doon sila mag-uusap. Hindi maririnig ng mga bata. Kasi nakatatak sa kanila yon. Hindi po ba? So, ano po kaya, mga kapatid, ang ating napakita sa kanila habang lumalaki sila? Nakita kaya nila napakagandang example na huwaran nila tayo. Amen. Sabi ni Brother Froy, si grandma daw kasi na ulila sila, kapapanganak lang ni Lito, 3 sila. Pero talagang nakita niya ang mother niya na talagang nagsumika para buhayin sila. Hindi nag-asawa, kundi talagang very, very she managed the family very well na nakapagtataka, 3 silang lalaki, pero ni isa, wala pong naging bisyong pagsusugal, pag-smoke, pambababae. So imagine, no? So, sabi ko nga, I salute grandma. God is our Father, and if we have received His Son as our Lord and Savior, we are His dearly loved children. Anak tayo. That's why in John 1:12, andun po yun, na tayo'y tunay na mga anak ng Diyos. Amen? But to those who did accept Jesus, He has become and be given the power to be children of God to those who believe in His name. And sabi natin, like Father, like Son. In 1 Peter 1:16, ano po ba ang sabi sa atin dito? Be holy because I am holy. Yan po ang sabi ng ating Daddy God. Let's see the letters of St. Paul as he wrote the different churches in Ephesus, in Corinth, Galatia, Thessalonica, and in Philippi. Pipili lang ako, pero ang dami niya talagang sulat na ganun po ang sinasabi niya. First, Ephesians 5 verse 1, therefore, be imitators of God as beloved children and walk in love, just as Christ also loved you and gave Himself up for us, an offering and a sacrifice to God, as a fragrant aroma. So, sinasabi sa atin dito na tayo po ay talagang maging tulad, kawangis ng ating Panginoon muli. Ito pong ang role ng Holy Spirit. Kaya pinadala ang Holy Spirit sa atin kasi lahat po tayo nagkamali, nagkasala. Maganda tayong ginawa, pero kailangan po mabalik uli yung dating pagkakagawa sa atin, yung dating purpose ng Panginoon maganda, dahil na iba-iba na po lahat yun. The word imitate in the Greek is mimets. Okay, mimets. The word means mimic. Okay? It means to copy specific characteristics of another person. A. Letter B. As imitators of God, Christians are to imitate God's characteristics and above all, kung paano po siya nagmamahal. The whole of Christian life is a reproduction of godliness as seen in the person of Christ. Kaya nga, hindi ba, yung life ni Jesus, sinabi niya kaya siya naparito para yung buhay niya, naganap kasaya-saya ay maging buhay natin lahat. So God's purpose in salvation, bakit tayo niligtas, is to redeem men. Redeem men from sin and then to be conformed to the image and likeness of the eldest among the sons. Romans 8 verse 29. Yan po ang role ng Holy Spirit na ibalik tayo, maging kawangis muli ng ating Panginoon, ng ating pinakamatandang kapatid, si Kuya Jesus. In 1 John 3 verse 2, we know that
When He appears, we shall be like Him. So, hindi pa po tayo perfect, pero sa isang iglip mata, kapag tayo po ay natapos ng buhay dito, we shall be like Him according to these words because we shall see Him just as He is. Meron po akong nabasa si Alexander the Great. Discovered na may coward, may isang duwag sa kanyang army na ang pangalan din ay Alexander. So he told the soldier, pinatawag niya, sabi niya, he told the soldier, change your character or change your name. Ayoko maging kapangalan mo na ikaw ay duwag. So, tingnan natin ang mga letters of St. Paul to the Corinthians as their spiritual father. In 1 Corinthians 11 verse 1 to 14. Be imitators of me. Ayun ha. Si St. Paul na naman ang nagsasabi nito. Just as I also am of Christ. Maliwanag. Be imitators of me. Malakas ang loob ni St. Paul na sabihin, gayahin niyo ko, tularan niyo ko. Tulad din ng pagtulad ko sa Panginoon. In 1 Corinthians 4:14 to 17, I am not writing this to shame you, sabi niya. But to warn you, as my dear children. So he called them his spiritual children. Even though you have 10,000 guardians in Christ, you do not have many fathers. For in Christ Jesus I became your father through the gospel. Therefore I urge you to imitate me. So si tatay, tinatawag natin tatay dito, I think he is our spiritual father here. Hindi po ba? Amen? So, isa sa katangian ni tatay, sinasabi natin na napaka-humble. Hindi po ba? At hindi lang yon, lagi po siyang maaasahan. Lalo na pag may nakikita siyang sira, may nakikita siyang kailangang kumpunihin, hindi niyo na po siya tatanungin pa. He initiate doing this. And he's always at the back. Dahil mahihiyain naman talaga si tatay. Magkaiba naman kami. Ako naman yung hindi mahihiyain. Pero, mga kapatid, sa oras, grabe si tatay. Talagang maasahan mo siya. Amen? And for this reason, sabi niya, I'm sending to you Timothy, my son. So, tinawag ni St. Paul si Timothy, anak niya. No? Whom I love, he said. And then he endorsed Timothy. He said, who is faithful in the Lord. And I can honestly say this also to all of you. I can easily say ano yung nakikita ko at ano yung nakikita kong nangyayari sa inyong lahat bilang inyong namang spiritual mother. He will remind you of my way of life, sabi niya, in Christ Jesus. So si Timothy daw, dahil nag-aral siya, ginaya niya ang example ni Paul, sabi ni St. Paul, siya naman ang magtuturo sa inyo. So nakita natin yung transition, hindi po ba? No? So ngayon, parang ganyan. O, si Mikmik naman, siya naman ang magtuturo sa inyo kung ano yung nakita niya sa nanay niya. Kung paano ginamit kami ng Panginoon. Kaya nga sabi niya sa akin, Ma, magtiwala ka rin sa akin kasi kung ano po ako ngayon na, Ma, ito yung hinumog mo sa akin from the start, at the age of 10. What I teach everywhere in every church. So sabi niya, which Timothy agrees na lahat ng tinuro ni St. Paul sa lahat ng mga pinupuntahan niya ay ito ang kanyang ipapangaral. Paul has been a spiritual believer to the Corinthian believers and they are his spiritual children. They are going to learn from him not just what he says, but what he lives. Mga kapatid. It is not easy for St. Paul to say that, but it is necessary. Mahirap sabihin yun. Pero importante po yun. Kailangan yun. He needs to live what he says.
As si St. Paul, aware din po siya that all eyes are on him. Dapat po maging aware tayo, special leaders, ang mga mata ng tao ay nasa sa iyo. Tinitignan nila tayo. Many are watching him, either to imitate or to criticize. For this reason, he tries, by the strength of God, to live a life that is pleasing to God. He seeks to imitate Christ and urge others to follow his example. Kaya ang lakas ng loob niya. Follow my example as I follow the example of Christ. To us now here, can we honestly, truthfully say to someone, imitate me as I imitate Christ? If you're a teacher, you need to live what you teach. Hello? Kailangan, yung tinuturo mo, nakikita sa buhay mo, kapatid. If we are followers of Jesus, people must be able to see Christ in us. Makita nila ang kalarawan. Merong isang tanong, paano mo malalaman na nagbabago isang tao? Eh di yung bunga, hello? Sabi, hindi ba dapat quality kesa quantity, numbers? Both are necessary. Both are necessary. Quality equals quantity. Every day, when people saw the good example of the early Christians, people were added to their numbers that were saved. Amen. By the fruit you will know them. Hindi po ba? Ang bunga sa buhay nakikita. Ang ating bunga, yun po yung ID. Yun yung ID natin, hindi yung Lord's flock. Ang laki-laki nga ng ID natin, pero wow, hindi makita talaga ang changes. Hanggang ngayon, sinungaling ka. Hanggang ngayon, nangangako ka, hindi mo naman talaga tinutupad. Hanggang ngayon, nag-aagrabyado ka sa mga tao. Hanggang ngayon, mga kapatid, hindi tama yung ginagawa mo. He said the same to the believers in the other churches, hindi lang sa Corinth. Let us find out his letter to the Thessalonians, the believers in 1 Thessalonians 1:6-8. And together, and you became imitators of us and of the Lord, receiving the word in great affliction, with joy from the Holy Spirit. So, habang tayo ay nag-aaral, habang tayo ay lumalago sa pananampalataya, hindi po maalis ang mga afflictions. Pero dito rin nakikita ang genuineness ng tao, ang kanyang relasyon sa Diyos during the times of hardship, during the times when the person is maligned, persecuted, during the times na ang dami ng pagsubok, yun ang tunay. So, sabi niya, verse 7, so that you become a model for all believers in Macedonia and in Achaia. Far from you, the word of the Lord has sounded forth. See? Sounded forth, not only in Macedonia and Achaia, but in every place your faith in God has gone forth. Your faith in God has gone forth, kumalat, so that we have no need to say anything. Sometimes, brothers and sisters, you don't even need to say a word, but they see your action. You speak louder than words, isn't it? Amen? Lagi mo sinasabi, kausap mo si Lord. Kung talaga mo siyang kausap, bakit hindi nagbabago ang ugali mo? Bakit ganun pa rin? Kala ko kausap mo palagi siya. Siyempre, di ba, pag palagi mong kausap, yung totoong kausap, you spend time, nagiging close ka dun sa kausap mo eh. Marami pong na-in love, na-develop dahil po sa pag-uusap. Hindi po ba? Tama? Hello? And in second letter, again, he wrote the Thessalonians, the same second letter, na sinabi na naman niya, you owe to follow our example. You owe to follow our example. Leaders dito. Kaya tayo leaders kasi we lead them. We lead them.
to grow. We lead them to come. We lead them and not only leading them, but inspire them that even though they're undergoing severe trials, fiery trials, i-lead natin sila through our example. Amen? Amen? Number 4, then this is his letter to the Philippians. He said, Philippians 4, whatever you have learned or received or heard from me or seen in me, put it into practice. Ulitin natin. Kung naman po ang narinig daw nila sa pagtuturo ni St. Paul, lahat daw na nakita nila ay ilagay sa buhay, gamitin. No? And the God of peace will be with you. There you are. He must live what He teaches. Kaya nga, di ba, sa James 3, may warning doon, hindi lahat pwedeng magturo. Kasi, i-judge tayo twice kung ano man ang tinuturo natin. Lalong-lalo na, noisy gong lang tayo. Ang galing natin magturo, pero wow. Nakaka-disgust pag nalaman nila ang tunay na buhay natin. Hindi natin mapepek yan kasi may discernment sa mga tao. God gave us discernment to discern the real from the fake. Hello. The voice coming from God or the voice coming from yourself. So, yung imitation is part of our human nature. People are imitators. We follow people we admire, like successful sportsmen, famous celebrities. Kaya nung araw, nung nauso yung, naging anong year kaya yung Ghost? Favorite ko yun, ilang beses ko yung pinapanood. At talaga naman, si Demi Moore. Kaya, ayan din, nagpaputol din ako. Okay. Matagal yan. Nakaganyan ng aking hair. Okay. No? Many youths today like to imitate their favorite idols or celebrities. Hindi po ba? They copy the way they sing, they dance, they dress. Ini-imitate nila yung style, fashion, attitude, language, physical appearance. Nakita natin ito, di ba? Oh, bakit ba napakamaraming mga gay? Nang nauso po si Vice Ganda. Hindi po ba? Hello? Lahat ay lumabas na sa kanilang closet. Hindi po ba? Minsan para tayong hunyango, chameleons. We learn quicker by observing. Alam niyo ba yung octopus may dalawang large complex eyes that are camera-like in structure. And their vision is sharp, yung dalawang mata na yun. They learn very quickly by observing. Ayan. The surrounding. So the response based on observation were faster than those which it has been trained. Okay? Yung observation. We learn faster by observing with their eyes. Okay? People are the same. What we see influences us. We learn more and quicker from observing than from listening. Hindi po ba? Sino naniniwala? Observation, napakalakas. Ino-observe natin. Diba? Amen? Okay. So, observation has the power of influence. It can affect us in two ways. Number 1, we are influenced by what we see. Number 2, we are also influencing others by the way we behave. Others are affected by what they see in us. We are influenced, number 1, by what we see. Firstly, what we see influence our thoughts. Tama. Whether it is television, movies, concerts, the actions of co-workers, classmates, members of the community, we tend to imitate what we see. And minsan, umahanga tayo sa the way na magdamit. So, gagayahin natin. Yung color, ganyan-ganyan. Yung buhok, di ba? So, even if we do not duplicate the action,
we become less opposed to it and don't see anything wrong with it. So, ang continual na nakikita natin ng ating mga mata creates greater and greater acceptance. The more we see violence on television, the less we are bothered by it and the more we tend to accept it. Parang nakita na natin talaga, gano'n na ngayon ang mga bata, namimili na sila ng kanilang gender. So okay na rin sa atin, ganyan na rin eh. Di ba? Nai-influence yung mga parents na sumangayon. Kasi uso na yun ngayon. Therefore, Paul says in Philippians 4 verse 8, Brothers, whatever is true, Tagalog, ano lamang ang katotohanan. Whatever is noble, whatever is right, tama, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, sabi doon, if anything is excellent or praiseworthy, think about such thing. Ayun. So, lagay niyo po yan. Philippians 4:8. Yan lamang po ang dapat na ilagay sa isip. Ang wala po dyan, huwag niyong lalagay sa isip, huwag natin tanggapin. Ulitin natin. Ano po? Sabay-sabay. Whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. So, kung hindi maganda, hindi naman totoo, alam nating lies of Satan, why do you entertain this? Why do you let your mind dwell on this? Why do you accept negative reports? Hindi naman nakakapagbigay ng joy. Hindi naman nakakapagbigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Only then, He mentions verse 9, and whatever you have learned, pakinggan niyo mabuti ha, or received, or heard from me, or seen in me, put it into practice. Siguro naman, mga kapatid, hindi mo masasabi si So naman, hindi naman tayo pinapaalalahanan eh. Hello, sorry. Ilang beses na, 1,000 beses na, hindi lang 1,000. I've always constantly gave you the word of life. Amen. Nasa sa atin eh. No? Sana, gawin natin. Kasi maganda po sinasabi sa atin eh. Hindi po ba? Amen? Number 2, we are influencing others by what they see. Secondly, we affect those that are watching us. Halimbawa, naalala ko sa Cebu, si Tess Almario, no? No read, no write si Tess. She was selling dito sa Dangwa noon. Tapos nandun siya. So one time, she had the opportunity with 4 of them na pumunta sa Park Hotel wherein dumating kami at niyaya ko siya for the buffet. No? Sabi niya, niyaya tayo, na-overheard ko, sabi niya, niyaya tayo ni Sor, saan? Sa buffet. So, buffet. So, sabi niya, paano? Sama na tayo. So, kinwento niya sa akin, kaya pala, pagkuha ko ng pinggan, kuha din sila. Tapos, kung saan ako pupunta, doon din sila. Sumusunod sila. Tapos, pagkuha ko na noon, kumuha din sila. Tapos, mamaya, binuksan ko yung ganon, hindi ko kinunan. So, ganon din ang ginawa nila. So, talagang sumusunod sila. And they told me, Sir, hindi namin alam paano. We're not even used. This is the first time we're eating in buffet. I said buffet. Pero sabi niya, nakakain kami mabuti kasi we imitated everything that you did, mga kapatid. Kaya, malakas din ang kain nila dahil noon, taba-taba ako noon eh. No? Kaya, ang dami rin nilang kinuha. Amen. Okay? So, this is true in all areas of human experiences, parents and child, and husband and wife, boss and staff. Others are watching what we do. And the more they value, the more they will imitate us. Lalong hinahangaan kanila, i-imitate kanila.
Amen. Children especially, they are natural mimics. They simply imitate everything they see, whether good or bad. No? Whether it is intended or not. Children learn and pick up from us the words. Yung mismong naririnig na that we use. The things we do and the way we relate to people. If the dad comes home and kick the dogs, sigurado mga kapatid, that child may think that it is acceptable behavior na ganun nga. One time, the first time nag-share si Mikmik sa amin, the first time, lahat yung mga naranasan niya. Tuwan-tuwa kami kasi hindi siya nagsasalita ng gano'n. Pero kinuwento niya talaga. Lahat-lahat yung mga naranasan niya. Siyempre, ngayon natatawa na lang siya, pero noon, visit siya sa nakaraan namin. No? Pero ngayon, natutuwa siya kasi ang layo talaga ng buhay na namin noon sa ngayon. No? So, you don't need to be in a classroom to teach them. Life itself is that classroom. Someone said children have never been very good in listening to their elders, but they have never failed to imitate them. Our action speaks louder than words. Si former Prime Minister ng Canada, si Pierre Elliott, was boasting na sabi niya, a reporter challenged him one day, tapos sabi sa kanya na Prime Minister, one thing but he did another. So sabi niya, do as I say, but not as I do. That is hypocrisy, mga kapatid. Paul comes against such behavior. He insists that word and deed go together. He insists that what you do backs up what you say. Hello? Katulad nung cancer, American Cancer Society sa Hollywood, nag-organize sila ng healthy living. So, kumuha sila ng sponsor at ito ay para sa tennis tournament. Pero alam niyo po ba, ang nakuha ng sponsor ay napakalaking cigarette company. Can you, unthinkable na nandun yung American Cancer Society. Pagkatapos, dala-dala nila yung sigarilyo. Wow! That stuff unthinkably accepted a major tobacco company na dahil lamang sa pera, nakalimutan nila, ano ba pinopromote mo? Amen po ba? Hello? Hello? So, titignan ng Lord kung anong sinasabi mo, tinitignan din ng tao. So, the publicity poster portrayed a woman na meron pong dalang sigarilyo. So, what kind of message are you giving? It reminded me of an incident months ago. Nakita ko yung babae, ang anak niya, sa harapan niya, naninigarilyo siya. At talaga naman, binubuga pa niya doon sa anak niya. Ano ang nakikita ng batang ito? No? The mom was popping away her cigarette. So, anong message yun that we are giving? So, Paul is right. He made his life an example for others to follow. His life becomes a witness. He preaches, teaches very well, but he models Christ very well too. When we look at him, we understand what the Christian life ought to be. He may not be perfect in every way, but his life points us to Christ. Our life should point others to Christ. Today, every one of us has the same responsibility. People are watching us. Everyone in this sanctuary tonight can make an influence in someone's life. Many of our leaders in our ministry, head servants, including elders, advisors, head stewards, coordinators, HGL, workers, members, many of you are leaders in your home. Your children are watching you. And whether you like it or not, they will imitate you.
ang mga apo natin, they will imitate us. Others of you are leaders for your friends, classmates, or colleagues. In you they see not only what Christians are like, but what Jesus is like. Paul was a role model for other Christians to follow because Jesus so clearly lived in him. So anong gagawin natin? How do we imitate Christ? Number 1, the love of Jesus. As followers of Christ, we are called to imitate Christ, and this includes learning to love like Christ loved us. Kung mahal natin ang Diyos, di ba? Sabi, mahalin natin ang kapwa-tao natin. Nagmamahal ba tayo na hindi man lamang natin pinapansin kung naliligtas yung kasama natin o hindi? Hindi ba we have to share? So, in any event, who better can imitate than Christ? Who better to model our life around, pattern your day after, and conform your image? Hindi ba si Christ? He's the most precious example of a righteous living. Paano ba siya nagmahal? So, it must include the most important aspect na gagayahin natin sa Kanya, ang Kanyang pagmamahal. John 3:16, greater love has no one like this, that someone laid down his life for his friends. Meron po ba tayong oras na kahit bahagi ay tulungan natin ang isang taong in need of love? Meron ba tayong oras na para kakausapin ng isang taong alam natin kailangan ding masalba? Meron po ba tayong nalalabing time na ipakita yung pagmamahal natin? Jesus is our supreme example, role model, na dapat, sabi niya, live a life of love just as He loved us and gave Himself for us. Yung agape love, self-sacrificing love. Hindi ba sa Matthew 22, yung Good Samaritan, binigyan tayo ng example ng Panginoon. Someone was beaten, almost dead on the road, blooded, dying. Example ito ng mga taong araw-araw natin nakakausap. Maaring kapitbahay mo, maaring kasama mo nga sa office. Pero ganun ang kalagayan niya. At anong sabi doon? 3 tao nilagay doon. Yung isa nakita, pero hindi pinansin. Yung isa nakita, iniwasan. Wala siyang oras. Yung isa, Samaritan, yun lamang ang tumugon, tumulong. At sino po yun? Si Lord, gusto niya, ikaw at ako ay tulad ng taong sinasabi niya. You care for people that are still lost. People na hanggang ngayon hindi nakakarinig ng tama. Mga taong hindi alam ang solusyon. Meron tayong solusyon. Napakarami nating solusyon, pero wala pong nagbibigay ng oras para man lamang ibahagi ang ating natutuhan. Last Thursday, we asked the Lord to speak to us and give people to us na kung sino yung i-disciple natin. Mga kapatid, God, again, I'll repeat, does not need recruits. God's command to all of us, make disciples. Make disciples. Teach them to obey my command. Baptize them in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Hindi sinabi doon, mamingwit lang tayo. We need to take care of one soul. Amen. Tayong mga nandito, sa kanya-kanya ninyong group, maybe that 5 of you, the 10 of you, isa-isa kayo mag-build, maging disciple to someone. So that in August, we have a lot of people na hinahanap ng Lord and you are the ones na ginamit niya. Hello! Let us not just be contented na alam natin. Kawawa yung mga taong yun. Hello? And that is unconditional love.
Amen. Nakita natin, ano sabi ng Panginoon? Pray for the people that persecute you. Nandun siya sa cross, He gave us a beautiful example of forgiveness. Hanggang ngayon ba may dinadala kang hindi mo pinapatawad? Hello? Hanggang ngayon? Paano tayo magiging example of love? Nakikita na nag-iiringan kayo. Hindi tayo magkasundo. Hello? He never discriminates and has no condition to receive it. So Matthew 5:44, but I tell you, love your enemies and pray for those who persecute you. Your Father in heaven, He causes His sun to rise on the evil and the good and sends rain to the righteous and the unrighteous. When I love with the agape love of God, I will love my enemies and pray for those who persecute me. Amen. Sundin natin sila. So, mga kapatid, let us be a role model. When we love, live a life of love na katulad ng Lord. Yon ang gayahin natin. So, in ending, Paul commands us again in Ephesians 4, be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as in Christ, God forgave you. When we follow Jesus as our role model, we are kind, compassionate, and forgiving to one another. Our text means a radical change has to happen in our lifestyles as we imitate Christ. Kailangan po magbago. Kailangan po nang baguhin tayo. As Christians role models, there must be no immorality, no kind of sexual immorality, no impurity, greed, language that are profaned, foolish talk or mga green jokes or cursed jokes. Paul makes the point, all these are improper for God's holy people and out of place. We must be replaced by the spirit of thanksgiving. Amen. Jesus, gayahin natin siya, He prayed. He was always praying. And St. Paul in his letters, hindi ba sa Psalm 63 verse 1, early in the morning I will rise up and seek thee. That's why si St. Paul, ginagaya niya, lahat ng letters niya, pag nireview nyo sa Thessalonians, sabi niya, 1 Thessalonians 5:17, pray without ceasing. Then sa Ephesians 6:18, in prayer, pray in the Spirit on all occasions and all kinds of prayer requests. Philippians 4:6, do not be anxious of anything, but in prayer and petition with thanksgiving, present your request to God. So nakikita natin, mga kapatid, no? Ang napagandang halimbawa ni St. Paul. Kaya nga sa 1 Timothy 4:12, Paul charges Timothy, set an example for the believers in his speech, in life, in love, in faith, in purity. And as your elder, I also now tell you, like St. Paul to Timothy. Paul charges Timothy, I charge all of us here. Set an example for the believers in his speech, in life, in love, in faith, in purity. Let us also be like Jesus, the passion for the lost. Zacchaeus is an example, Samaritan woman, the rich young man, he would always find time to seek for the lost. Tayo po ba? May oras kaya tayo na may nangangailangan sa atin? No? Kanina, despite of my business, I have to face some people na kailangan ng advice. And I was there. Sila lang ang umawat sa akin, Sir, may talk ka pa. Pumunta ka na muna. Sabi ko, but, yeah, I know. So take my yoke, which is easy. Learn from me, says the Lord, for I am gentle and humble of heart. Whatever you have learned or have received or heard from me or seen in me, put it into practice. Paul is talking here not about actions, but a very, very essence of life. So tonight, brothers and sisters, make up your mind not to put any stumbling block or obstacles in your brother's ways. So tonight, I would like you to again share
the workshop that you have, and I'm going to pray. So we'll have our love offering, of course. So pass the baskets and i-bless natin ang lahat ng ibibigay natin sa Panginoon. Magpasalamat tayo sa lahat ng binabahagi ng Diyos sa atin lahat. Lord, we are undeserving, but you're always a very generous God. So thank you so much again, Lord, for imitating you, because you are a very generous God. What else can we ask that you have not even spared your Son for us? So Lord, lahat ibinigay mo sa amin. Kaya tulungan niyo po kami na maging huwaran po sa marami, sa mga taong nandito at sa mga taong nasa labas, mga taong kasama namin sa iba't ibang pagkakataon na ikaw ang makita nila sa aming mga example. In Jesus' name, amen. Okay, so we'll have a prayer. Heavenly Father, thank you for sending your Son, our Lord Jesus Christ, to be an example, to be willing to empty ourselves of pride and self-centeredness, and instead embrace a servant's heart, just as Jesus did. We pray that we would be imitators of God as beloved children, walking in love and reflecting Christ's sacrificial love in all that we do. Guide us to be kind, compassionate, and forgiving, just as Christ was. Help us to speak words that build up, encourage, not tear down. May our thoughts, desires, and actions be aligned with your will and with the character of your Son. We know that we cannot do this on our own strength. We ask for the Holy Spirit to empower us to live a life that honors you, points others to Jesus. We pray that we may be transformed more and more into the likeness of Christ, bringing glory to your name. Amen. In the name of the Father, the Son, of the Holy Spirit. Amen. Hi, thanks for watching with us. Did you like it? Yes, did you like it? Did you like it? If you did, hit like, Follow and And subscribe. subscribe. And we'll see you next week.